Bato. Operasyon ng CS machine. Kailangan mong laging magmasid. Tingnan ang mga datos ng operasyon ng kagamitan. Partikular na ang distansya ng mga axis. Ito ang susi sa paggawa ng mga presisyon na bahagi. Guro. Hindi pa rin. Baka hindi ako para dito. Kailangan ng bawat tao ng tiyak na proseso ng pag-unlad. Sa paghawak ng CS machine, kapag isang araw ay naisip mo na ang CS machine ay bahagi na ng iyong katawan, doon ka na magiging komportable. Oh, ang husay mo lang walang kwenta. Matandang gaw, anong pinagkakabalahan mo dyan? Mula pa lang naririnig na kitang nagbubuhat ng bangko. Yang Wuxin, bakit ka nakikipag-usap sa master ko? Ganito lang talaga ako magsalita. Ano nang nangyari? Hindi. Ano ka ba? Yang Wuxin, itong karakter na rin. Ay kaya mong tawagin. Wuxin. Si Shitu. Tawagin mo akong Direktor Yang. Direk Yang. Kakaunti pa lang si Stone. Hindi pa marunong. Magpasensya ka na. Sige na. Hindi naman ako ganoon. Makipag-ugnayan sa isang bagito. Ah, tama nga pala. Ito ay mula sa Departamento ng Tao. Kailangan mong pumirma ng mga dokumento para sa pagretiro. Pumirma ka na at umalis ka na agad. Pagretiro. Hindi pa ako umabot sa edad ng pagretiro. At saka, ang mga bagong tao na ito kay Shito ay hindi pa natututo. Kailangan kong ituro sa kanila bago ako umalis. Ganito lang tayo makakapagbigay ng halaga sa ating pabrika. Hindi na kailangan. Simula nang pumasok ang ating pabrika, noong nakaraang taon, ng mga advanced na matalinong kagamitan sa produksyon. Tumaas na ang ating pang-araw-araw na produksyon. Sa susunod, maghahanap din tayo ng mga bagong empleyado. Mga mataas na inhenyero mula sa Hapon ay nagbibigay ng malalim na gabay at pagsasanay sa lahat ng mga empleyado ng ating pabrika. Kaya, Ginoong Gao, hindi ka na kailangan sa ating pabrika yung mga makabagong kagamitan sa produksyon na iyong ipinakilala. Tama ang mataas na kahusayan. Ngunit madalas itong nasisira. Kailangan ng agarang pagkukumpuni. Sa ngayon, hindi pa nila alam kung paano ito ayusin. Kung aalis ako, paano kung masira ulit ang bagong kagamitan? Ano ang gagawin? Anong gagawin natin? Akala mo talaga na wala ka sa pabrika na ito. Hindi pwedeng walang ka. Ginoo Gao, sobrang mayabang mo na. Mayabang ka talaga. Yang Wuxin, itong bagong kagamitan. Sa ngayon, ako lang ang marunong mag-ayos. Nga, Wuxin, itong bagong kagamitan. Tuwing matapos ko mag-ayos, kailangan i-synchronize at i-test ang parameters ng luma at bagong kagamitan. Kapag pareho na ang data, saka pwedeng on. Wala pang nakakaalam kung paano ito talagang gawin. Kahit napayagan akong umalis, kailangan munang matutunan ng lahat. Hindi pa huli para umalis. Bakit ka pa nag-aaksaya ng salita? Akala mo ba, ikaw lang ang nandito? Marunong akong mag-ayos ng bagong kagamitan. Ako si Yang Wuxin. Pero galing ako sa mas mataas na pag-aaral sa Japan. Isang senior engineer. Kahit maliit na bagay lang, kaya kong ayusin sa isang saglit lang. Lolo, akala mo talaga na ikaw ang pinakamatibay. Yang Wuxin, hindi ka ba magpapakita ng respeto sa tao? Anong problema kung may kapansanan ang master ko? Huwag mong kalimutan. Noong una, para mailigtas ka niya, nasugatan ang pulso niya at naging bingi. Master Gao, bakit walang reaksyon ang makina na ito? Ay, mag-ingat ka. Ay, Guro Gao. Siya yung nakikialam ng walang pakialam. Humingi ako sa kanya ng tulong. Sige na, Gao Bingshai. Mag-ayos ka na at umalis ka na. Huwag mo akong pipilitin na tawagan ang security para paalisin ka. Yang Wuxin, huminto ka. Tama na, Bato. Nirerespeto namin ang desisyon ng pabrika. Magtrabaho ka ng mabuti. Kung may hindi ka naiintindihan, bumalik ka sa akin. Guro. Guro. Xiaozhao. Ang bagong smart device na dumating sa atin. Kamusta ang pagdebug? Ginoong Wang. Nandito na ang mga inhinyero mula sa Japan. Ngunit ang bagong uri ng matalinong kagamitan
ay kailangan pang i-match sa mga pamantayan ng datos sa lokal na merkado. Sa bansa, ang pinakamagaling sa pag-unawa ng estruktura ng SIC na kagamitan at mga parameter ng produkto ay isang 8 antas na tekniko mula sa pabrika 734. Si Gao Bingshi, kung makakakuha lang tayo ng tulong mula sa kanya. Ayos na sana. Si Gao Bingshi ba? Narinig ko na. Siya ay tinanggal na sa pabrika 734. Anong sinasabi mo? Anong sinasabi mo? Gao Bingshi. Kahit na siya ay isang tekniko na may antas 8. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nakaranas ng aksidente sa workshop. Kaya't masasabi na rin siyang may kapansanan na rin ngayon. Ganitong pabigat. Nawala ng trabaho ang 734. Hindi ba't normal lang iyon? Mali na mali ka. Pabrika ng 734. Tinanggal nila ang mga pangunahing tauhan. Zhao, kausapin mo agad si Gao Bingshi. Gagastos ako ng malaking halaga para kunin siya. CJ. Ano na? Direktor Yang. Hindi maganda. Muli na namang nag-crash ang bagong kagamitan natin. Itong bagong kagamitan, kakakuha lang natin mula sa Japan ilang panahon na ang nakalipas. Paminsan-minsan ay sira. Hindi naman ito nakakapagpabagal ng trabaho. Kung hindi maihahatid ang produkto sa oras, kailangan nating magbayad ng malaking multa. Kung magagalit ang chairman, hindi natin ito kayang tiisin. Noong nakaraan, si Ginoong Gao ang nag-aayos. Hindi siya nandito ngayon. Paano na ito? Bakit matakot? Nandito naman ako, di ba? Itong bagong kagamitan. Ako pa ang nagpasok noong una. Walang gaanong problema. Hayaan niyo ako. Nag-aral si Direktor Yang sa ibang bansa. Malawak ang kaalaman. Puno ng banyagang wika ang kagamitan na ito. Hindi rin namin ito maintindihan. Pasensya na, Direktor Yang. Pakipakita sa amin kung paano ito ayusin para makakita kami ng kaunti. Direktor Yang, ipakita mo nga. Itong kagamitan na ito, nakita ko na noon sa Japan. Ginamit na ng mga eksperto sa teknolohiya. Dapat hindi ito masyadong mahirap. Kung kaya ni Old Gao na ayusin ito sa araw-araw, ako rin kaya ko. Ngayon, Director, ipakita ko sa'yo. Kung hindi ako nagkakamali, mukhang ito ang berde na pindutan para simulan. Subukan natin. Ay, umiikot na. Director Yang, ikaw pa rin yan. Ang galing, Director Yang. Ayos na. Ipapakita ko sa inyo ang aking kakayahan. Hintayin niyo lang ng ilang araw. Darating na ang mga eksperto mula sa Hapon. Sila ang magtuturo sa inyo. Direktor Yang, ano pa ang hinihintay niyo? Nandyan na ang mga Hapon. Sa tingin ko, matututo na tayo sa kanila. Ba't hindi? Nga, si Direktor Yang ang makakapagturo sa atin. Hindi maganda. Nagsimula ng sumiklab ang kagamitan. Anong nangyari? May bumabagabag ba sa'yo? Hindi pa rin ako mapakali. Yung mga kagamitan sa pabrika. Nakaretiro ka na. Huwag ka nang mag-alala. Hindi mo naiintindihan. Si Wuxin, itong batang ito, sobrang nahumaling sa banyagang bagay. Pero sa aktwal na operasyon ng sales machine, ay wala siyang gaanong kaalaman. Matagal ko nang gustong turuan siya. Ngunit hindi siya naniniwala. Ngayon siya na ang pinuno ng workshop. At sobrang ambisyoso. Nagdala siya ng bagong kagamitan. Nababahala ako na magkakaroon ng malaking problema. Kung ako ang tatanungin. Itong siyang Wuxin. Isang puting asong ulol na hindi mo mapakain. Noong mga panahong iyon ang iyong kamay ay nasaktan dahil sa kanya. Ngunit mayroon ba siyang kahit kaunting pasasalamat? Sa mga nakaraang taon, nagpakita ba siya sa iyo? Maaari siyang maging walang awa. Ngunit hindi ako maaaring maging walang utang na loob. Sa kabila ng lahat, ang ama niya na si Lao Yang at ako ay sabay na pumasok sa pabrika 734. At siya ay talagang inalagaan ako. Ang dahilan kung bakit tinawag ni Lao Yang siyang Wuxin ay dahil nais niya na, sa batayan ng paghahanap ng katotohanan at pagiging praktikal, ay makapagbigay ng mga bagong ideya.
Ngunit hindi niya inasahan na siya ay nagiging masyadong mapagpuri sa banyaga. Ang ganitong kilos ay talagang hindi karapat-dapat sa inaasahan ng kanyang ama. Sige na, walang pakialam ang mga tao sa iyong kabutihan. Kung talagang wala kang magawa, maghanap ka ng trabaho para lang pampalipas oras. Tara, umuwi na tayo kumain. Kayo itong mga imported na seeds machine tools. Bawat isa ay nagkakahalaga ng milyon. Bago pa man maayos, sinubukan ng buksan. May problema. Bakit hindi pa rin ito nalulutas? Base Directors Hang. Ang kagamitan na ito ay dapat na naset ng mga teknikal na tao ng bansang Hapon. At ngayon ang kagamitan na ito ay nag-boot up ng self-defense mechanism. Ang mga imported na produkto, ikaw ba ang nagpasok nito? Kahit ikaw hindi mo magamit, hindi kaya na mapahinto ang produksyon sa workshop. Vice Directors Hang. Mag-alala ka lang. Na-decrypt ko na ang password. Kailangan ko lang ng bahagyang operasyon. Ang makina ay makakapag-operate ng maayos. Sigurado. Mabilis, kumilos na. Ginoong Zhang, pangalawang direktor. Tingnan ninyo. Ganito lang ang kagamitan ng Japan. Madali lang itong ma-decode. Bilisan, bilisan. Patayin mo na. Dali, dali, dali. Patayin mo na agad. Yang Wuxin, anong ginagawa mo? Gusto mo bang sirain ang makina? Based on Directors Hang. Sabi ng master ko noon kapag nandito pa siya. Ang mga sistemang makina na ito, hindi pa ganap na perpekto. Kaya bago mag-on pagkatapos ay ayusin. Kailangan gawin ang pag-isvif at pagsusuri ng mga parameter ng bagong kagamitan at luma para masiguro na maayos ang takbo ng bagong makina. Yang Wuxin, tanong ko sa'yo. Noong nandyan si Lao Gao, nagsabi ba siya ng ganito? Nagsabi siya. Pero, ikaw, bilang head ng workshop, ano ang ginawa mo? Yang Wuxin, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ngayon, ang mga eksperto mula sa Hapon ay nasa Snow Tree Group. Kailangan mong pumunta roon ngayon at siguraduhin maibalik mo ang mga eksperto mula sa Hapon. Naiintindihan mo ba? Napakabuti. Kung mga eksperto mula sa Japan ang nandito, lahat ng problema sana ay malulutas na. Sandali lang. Shito, sama ka niya. Panoorin mo siya para maiwasan ang mga problema. CJ, yung mga eksperto mula sa Japan na inimbita natin. Sabi nila, kailangan pa nila ng hindi bababa sa 1 buwan para maayos ang kagamitan na ito. 1 buwan pa. Alainan, lagpas na sila sa deadline ng 20 araw. Kailangan pa nila ng 1 buwan. Nagsara na tayong lahat. O tama nga, yung sinabi kong makipag-ugnayan ka kay Gao Bingshi. Ano na ang nangyari? May tao na akong ipinadala para magtanong sa pabrika 734. Pag nabanggit si Gao Bingshi, lahat ay tahimik at ayaw pag-usapan. Walang gustong magbunyag ng kanyang lokasyon. Ginoong Wang, ganito ba kayo kahalaga kay Gao Bingshi? Alam mo na kapag dumating ang sakuna, bakit mas pinipili nilang umalis muna ang matatanda? At ang mga bata? Ang mga bata ay kumakatawan sa pag-asa. Ang matatanda ay kumakatawan sa karunungan. Matandang master technician na may antas na 8. Sa paningin ng iba, maaaring ituring siyang walang silbi. Pero para sa akin, siya si Gao Bingshi. Sa larangan ng series machine tools sa bansa, may 40 taong karanasan at karunungan. Mas mahalaga kaysa kahit ano paman. Naiintindihan ko na, Ginoong Wang. Mag-alala ka lang. Siguradong mahahanap ko si Gao Bingshi. Hello. Ito ang padala mula sa Snow Tree na empleyado. Kailangan ng pirma ng tatanggap. Hello. Magparehistro dito.
Kayo, mga kagamitan na ito. Mahigit 20 araw na itong inaayos. Ilang araw pa ba bago ito matapos? Alam ko ang tungkol sa inyong daksya. Bakit? Hindi kayo makagawa ng mga dekalidad na produkto. Ano ang kinalaman nito sa pag-aayos ng inyong kagamitan? Kayo, dakilang siya. Madalas lang ay puro pagbilis at pangungopya. Kadalasan ay nakakalimutan ang pinakasentral na detalye ng teknolohiya. Dito ko kayo inaayos ng mga parameter para masiguro na sa hinaharap, mas mabilis at ligtas ang inyong produksyon. Hello. Tatanungin ko lang, ikaw ba ay eksperto sa teknikal mula sa grupo ng Matsushima? Ikaw ba iyon? Ako ay ang production director ng state-owned factory 734. Siyang Wuxin. Ganito ang nangyayari. Ang aming grupo ay nagpasok ng kagamitan mula sa Japan, mula sa Matsushima. May problema. Gusto naming humingi ng tulong mula sa mga teknisyan ng Japan. Para tingnan ito. Ano bang iniisip mo? Marami pa tayong kagamitan dito na hindi pa naisasagawa ang pagsasaayos. Anong klaseng isip meron ka? Dito ka pa humihingi ng tao. Tara na, tara na. Mabilis, umalis na tayo. Uy, guro. Ano nang ginagawa mo dito? Shito Yang Wuxin. Anong ginagawa nyo? Gao Bingshi. Sabi ko na nga ba, bakit nandyan ka? Wala kang pakialam dito. Magsimula ka nang umalis at dalhin ang iyong padala. Gao Bingshi. Itong siyang Wuxin. Sinasabi niyang siya ay mula sa pabrika 734. Kaya itong si Gao Bingshi ay siya bang taong hinahanap ng chairman? Kailangan kong agad na ipaalam sa chairman. Guro, alam may problema na naman ang bagong kagamitan ng pabrika natin. Kaya nandito ako para humingi ng tulong sa mga engineer mula sa Japan na bumalik at tingnan ito para sa atin. May problema. Baka bagong kagamitan. Hindi tugma ang datos. Hindi. Anong problema? Anong kinalaman mo, matanda? At ikaw, batang pasaway. Bakit ang daldal mo? Huwag ka nang magsalita pa. Babalik ako at papatalsikin ka. Yang Wuxin. Ang guro ko ay dating naglingkod sa ating pabrika at nagbigay ng malaking kontribusyon. Isang matandang tao na tinatawag. May konsensya ka pa ba? Yang Wuxin, sasabihin ko sa'yo. Huwag mong kalimutan. Dati, siya rin ang aking guro. Nakatulong sa'yo na makarating sa kinaroroonan mo ngayon. Kung wala siya, paano mo makakamit ang lahat ng ito ngayon? Bola. Lahat ng meron ako ngayon ay pinagsikapan ko mismo. Anong kinalaman niya dito? Wala. Ikaw, isang basura na nagtapos sa vocational school. Anong karapatan mong husgahan ako? Yang Wuxin, kung may kakayahan ka, dumaan ka dito. Bakit kailangan ng mga banyagang eksperto? Kung talagang magaling ka, umuwi ka at ayusin mo na lang. CJ, ikaw, maliit na kuneho. Tinanggal ka na. Magsitakas na kayo. Huwag niyo akong hadlangan. Nakikipag-usap sa mga eksperto sa proyekto ng bansang Hapon. Tungkol sa mahahalagang bagay. Sino ang may lakas na paalisin siya? Sino ang may lakas na paalisin siya? Nahanap ka na rin ni Ginoong Gao. Ako ang chairman ng Suesho Group. Ang pangalan ko ay Wang Haisheng. Magandang araw, Ginoong Wang. Ano ang kailangan mo sa akin? Ganito kasi. Kakatapos ko lang makuha ang isang malaking batch ng mga imported na smart digital machine tools mula sa Matsushima Group ng Japan. Ngunit masyadong mabagal ang mga Hapon sa trabaho. Lampas na ng 20 araw. Wala pa ring natatapos na pagsasaayos. Malapit na malate ang order. Kung hindi, makakapagsimula ng produksyon sa loob ng 3 araw. Bankrupt na. Impossible. Ang teknolohiya ng mga Hapon ay isa sa mga pinakamahusay sa buong mundo. Sobrang nagtitiwala sila sa kanilang teknolohiya. Kaya naglabas ako ng malaking halaga para import ang kanilang teknolohiya at kagamitan. Sino ang makakaalam na itong mga dayuhang tatay, lahat ay mahirap pakisamahan. Hindi lang mababa ang kanilang produktibidad, kundi naglagay pa sila ng mga hadlang sa teknolohiya. Guro Gao,
Ikaw ay isang antas 8 tekniko. At isa ring eksperto sa industriya ng mga digital na makina. Pakiusap, tulungan mo akong tingnan ito. CJ, Ginoong Wang, huwag kang mag-alala. Nabudol ng matandang ito. Baka masira pa ang mahalagang kagamitan mo. Sa susunod, sino ka? Ginoong Wang, ito ang bagong nakatalagang punong tagapangasiwa ng pabrika 734. Siyang Wuxin, kakalabas lang mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Nagkaroon din ng problema ang kanilang kagamitan. Nais nilang humingi ng tulong sa isang inhinyero mula sa Japan, si Ginoong Ichiro Kurokawa, para tumulong sa kanila. Tingnan din nila. Bumalik mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Ikaw ang nagpatalsik kay Guru Gao, di ba? Talagang bumababa ang uri ng tao. Kahit anong hayop pwedeng maging direktor. Ginoong Wang, hindi ko lang maintindihan ang kagamitan, kundi ang mga kagamitan na ito. Grupo ng Matsushima, ng double na password lock. Sa maikling panahon hindi ko ito ma-unlock. Yang Wuxin, ninaalala na kita. Sigurado akong hindi mo. Pinagkumpara ang mga parameter ng bagong kagamitan at luma. Ngayon, hindi pa tayo nakarating sa hakbang ng double na password lock. Ngayon, lolo mo, marunong ka bang gumamit ng mga kagamitan sa ibang bansa? Anong pinaggagawa mo? Akala mo ba talaga na ikaw ang eksperto? Direk Yang, si Master Gao pala ang teacher mo dati. Ganito mo sinasabi ang teacher mo. Balikbayan ka nga pala, no? Ganito lang ang kalidad ng mga balikbayan. Anong master? Wala siyang alam sa kahit ano. Maliban sa pag-iisip ng paraan para sirain ang makina. Talagang, walang karapatang maging guro ko. Ginoong Master, dahil dumating ka nga ngayon, tulungan mo akong tingnan ang problema sa kagamitan na ito. Talagang nag-aalala ako. Kung hindi mo ako tutulungan, kung bumagsak ang lugar na ito, talagang magpapakamatay ako. CJ, kung ganun, ipapakita ko sa'yo. Matandang Gao, talagang ang tapang mo ah. Alam mo ba ang tawag sa mga gamit sa ibang bansa? Sobrang nakakabilib ka talaga. May mga naniniwala pa talaga. Itong matandang to, Yang Wuxin, hindi ka naman nag-aral sa ibang bansa. Nang ilang araw lang. Bakit kailangan mong maging ganito ka mapanlait? Walang pakialam sa iba. Nakalimutan mo na ba ang utang na loob? Alam ko, ang gusto mong sabihin ay si Gao Bingshi, yung pagrekomenda sa akin na mag-aral sa ibang bansa. Di ba? Totoo. Pero huwag mong kalimutan, yung pera para mag-aral sa ibang bansa. Galing lahat sa 734 factory. May kinalaman ba si Gao Bingshi dito? Sabi na nga, ano na ba siya ngayon? Pagbalik ko, naging direktor na siya. Siya ay nagtrabaho ng 30 taon. Pero repairman pa rin siya. Ngayon, wala nang iba kundi maghatid ng mga package. Yang Wuxin, ikaw. Bato, huwag nang makipagtalo sa kanya. Hindi na siya ang dating Yang Wuxin. Walang silbi ang magpaliwanag. Ginoong Wang, Pangulo, tara, tingnan natin ang kagamitan. CJ, Ginoo, Master. Dito po kayo. Tumigil ka. Kung gagalawin mo ang makinang ito, hindi na kita bibigyan ng pagkakataon na i-tune up. Ang ating pagtutulungan ay kanselado na rin. Tama. Ginoong Hichan Mylan. Itong matandang ito ay isang retiradong mekaniko. Wala siyang alam. Itong mga tao, gusto pang ipagawa sa matandang ito. Siguradong magkakaroon ng problema. Mga tao sa Daxia. Kayo ay malayang kumilos. Ang kagamitan ng Matsushima ay isang paglapastangan sa amin. Mula sa bansang Hapon at sa grupo. Kung kayo ay patuloy nakikilos, agad kaming aalis. Mabilis kang umalis, Ginoong Hikawa Icher. Kami ay may kontratang pinirmahan. Nakapag-utang ka na ng 20 araw. Ayon sa kontrata, dapat kang magbayad sa akin ng penalty. Tumahimik ka. Walang karapatan na insultuhin ang aming teknolohiya. Teknolohiya. Ay set up mo ng maayos ang kagamitan at ipakita sa akin. Kaya ng matandang ito, naayusin ito ng maayos. Ninainsulto nyo ang aming grupo.
Siyempre, kaya ko. Hindi nyo alam ang teknolohiya, mga tao ng Daxia. Hindi kayo makagawa ng mga produktong kwalipikado. Hindi kayo makagawa ng mga makabagong kagamitan. Ngayon, para sa ilang salita ng pambansang dangal, dito ay nagmamalaki. Talagang nakakatawa. Alam mo ba, na ang makinang ito ay nagkakahalaga ng higit sa 10 milyon. Kapag nasira, ano ang magiging pinsala? Kaya mo bang pasanin? Hindi pwedeng itapon. Sino ang nagsabing ang mga taga-Daxia ay hindi marunong sa teknolohiya? Sino ang nagsabi na hindi tayo makagawa ng dekalidad na produkto? Sa kabaligtaran, kayo pa, para sa sariling interes, nagsiset up kayo ng mga teknikal na hadlang. Sa mga kasamahan sa iba't ibang bansa, nag-iingat sa silangan at kanluran. Saan ka makakakita ng postura ng malalaking kumpanya at malalaking negosyo? Iyan ay dahil sa inyo, mga tao ng Daxia. Mahilig sa pangungopya, mahilig sa plagyarismo. Nagtatayo kami ng mga hadlang upang protektahan ang aming sarili mula sa inyo, mga maliliit na tao. Puno ng mga walang katotohanan. Kami, mga tao ng Daxia. Kailan kami nangopya sa inyo? Noong unang itinatag ang bansa, naghanda na kayo laban sa amin. Gumawa kami ng lahat ng paraan para mag-aral at maging self-reliant. Sinasabi sa pandaigdigang antas, kami, mga tao ng Daxia, hindi makakagawa ng mga advanced na produkto at kagamitan. Ngunit hindi ba't kami ay nasa unahan ng mundo? Pwede bang itanong, paano kami nangopya sa inyo? Sa halip kayo ang mataas ang tingin sa sarili. Walang pakialam sa iba. Palaging may problema ang mga kagamitan sa produksyon. Walang problema ang aming makina. Ang kumpanya namin ay itinatag na 7 dekada na. Ang mga makina namin ay nangunguna sa buong mundo. Ikaw, isang matandang walang alam. Bakit mo sinasabi? May problema ang aming makina. Talaga, ang grupo ninyo, ang Matsushima, ay nagtatag ng 7 dekada at nakabuo ng 7 uri ng kagamitan. Ang unang 6 na uri ay may parehong problema. Overheat ang makina kapag ginagamit. Nagiging maluwag ang gear. Bukod dito, ang inyong sistema ng pagpapakita ng temperatura ay madalas na nag-aalarm ng mali, na nagiging sanhi ng depekto sa produkto. Paano? Kailangan ko pa bang ipagpatuloy? Ito ay hindi kundi ang paninira ng mga kalabang kumpanya sa atin. Ginoong Hitchon. Itong matandang ito, buong buhay ay puro pagkukumpuni ng makina lang. Ngayon na nagretiro na, isa na lang siyang karaniwang mekaniko. Nagsasalita pa ng walang kahihiyan. Puno ng kasinungalingan. Pakinggan mo, sabi ng dati mong estudyante. Hindi ka man lang tinitingnan. Bakit ka pa nag-aasal na parang may sasabihin ka pa? Umalis ka na agad. Aking makina. Binili ko ang mga makinang ito ng sarili kong pera. Wala kang kinalaman dito. Lumayo ka. Pero, ito ang kagamitan ng kumpanya namin na ibinenta. Hindi ko pinapayagan na may mga matatandang nagde-deliver na humawak dito. Ito ay isang insulto sa aming propesyon. Sa tingin ko, hindi kayo sapat na profesional. Ang dami ng araw na ito. Ni isang makina hindi maayos na naisaayos. Professional ba kayo? Gumamit kayo ng computer para suriin ang problema. Siyempre, mabuti iyon. Ngunit naisip niyo na ba? Nabuksan niyo ito at tingnan kung ano talaga ang nangyayari sa loob. Ang mga datos na hawak ninyo, talaga bang maaasahan? Siyempre, tama ang mga datos. Huwag kang magpanggap na alam mo. Ikaw, isang nagdadala ng padala. Ano bang alam mo? Dahil sobrang tiwala ka na tama ito. Tanungin kita, bakit ganito katagal? Napakaraming tao. Bakit kahit isang makina, hindi maayos na naisasagawa? May kanya-kanyang pagiging masinop ang aming koponan. Kailangan itong dahan-dahang suriin. Ako na lang. Sa loob ng 10 minuto. Kaya nitong ay setup ang isang kagamitan. Lolo, 10 minuto. Nagsasalita na naman ng kabalbalan. Sa buong mundo, walang kahit anong koponan. Mangahas na sabihin na makakapag-ayos ng ganitong klase ng makina sa loob ng 10 minuto. Huwag mong sabihing ikaw lang. Talagang nakakatawa. Sige, gagamitin ko ang 10 minuto para ayusin ang isang makina at ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ang mga tao ng Daxia na mahilig magmalaki o kayo mga Hapon
Hindi sapat ang teknolohiya. Isang katang isip. Mag-isa ka. Hindi mo kayang debug ang isang makina. Huwag nang pag-usapan ang 10 minuto. Talagang nasasayang lang ang oras natin. Ginoong Hekawa Itcher. Paano kung magpusta tayo? Kung hindi ko maayos ang isang makina, hayaan mo na akong gawin ang gusto mo. Kung naayos ko ito, kailangan mong ayusin ang lahat ng kagamitan at tanggalin ang lahat ng password ng kagamitan. At kailangan mo rin kaming humingi ng tawad. Gagawin mo ba iyon? Ito. Bakit hindi ka na natatakot? Hindi ka ba nagsabi na ang mga tao sa Daxia ay mahilig magyabang? Ginoo Kurokawa, huwag kang matakot. Makipagsugi ka sa kanya. Basta't sinimulan niya ang makina. May problema ang makinang ito. Sa oras na iyon, hindi mo na kailangang alalahanin ang serbisyo pagkatapos ng benta. Maaari mo pa siyang insultuhin. Sige, matanda. Kung hindi mo maayos sa loob ng 10 minuto, kailangan kong humingi ka ng paumanhin sa publiko. Gusto kong humingi ka ng paumanhin sa publiko. Magandang ba to? 10 minutong pagbibilang. Hayaan ko kayong humingi ng tawad sa pangmamaliit sa mga Daxia. Sige po, Guro. 10 minutong pagbibilang. Simulan na. Guro, laban. Bato, patayin ang kuryente. Guro, nakapatay na ang boltahe. Wala pang 1 minuto. Bakit hindi pa naayos? Matanda. Kung hindi, magdasal na lang tayo. May 1 minuto pa. Kahit na naayos na. Pero ang makina ay sira na rin. CJ. Buksan ang baraha. On ang kuryente. Master Gao. Tapos na ang pagsasaayos. Ang kapal ng mukha mo. Sa ganitong maikling panahon, paano posible na matapos ang pagsasaayos? Natapos mo ito sa loob ng 10 minuto. Pero ang makina, hindi naman tiyak nagagana ng maayos. Kung sakaling may mangyaring problema, ang warranty ng makinang ito, hindi na namin pakialaman. At sa kakailangan mo, magbigay ng pagyukod at humingi ng tawad sa amin. Pinapagawa mo akong maggarantiya ng walang kabuluhan. Sa bilis nyo, matagal na akong nalugi. Ginoong Wang, talagang naaawa ako sa iyo. Ang mahal-mahal ng ganitong kagamitan. Hayaan ang isang matanda na masira. Maya-maya magkakaroon ng kuryente. At ang makinang ito ay mag-aapoy. Agad na ito ay magiging sira. Talagang hindi ko maintindihan. Bakit ka? Mas pinipiling maniwala sa isang matanda. At ayaw maniwala sa profesionalismo ni Ginoong Kurokawa Itcher. Anong alam mo? Magpapakasaya ka pa. Ayaw matuto ng teknikal. Gusto mong sumamba sa dayuhan. Nagmamalaki at nagpapasikat. Noong araw ang tatay mo, pangalanan kita na Wuxin. Ngunit umaasa ako na, sa batayan ng paghahanap ng katotohanan at pagiging praktikal, magdala ng mga bagong ideya. Ngunit hindi ko inasahan, na ang pinapahalagahan mo ay, ang pagsunod sa banyagang uso. Kung malaman ito ng iyong ama, gaano kalungkot ito. Huwag mo nang banggitin ang tatay ko. Subukan mong paandarin ang makina kung kaya mo. Para kang isang payat na tao na nakasuot ng t-shirt. Ang dami mong kapalpakan. Mukhang sasabog ang makina mamaya. Ano ang ipambabayad mo? Isasama mo pa ang pera mo sa kabaong. Hindi sapat. Sandali lang. Asistente Zhao. Master Minggao. Pahayag. Ako si Wang Haisheng ang bahala. Wala kang kinalaman dito. Ngayon, ang trabaho mo lang ay on ang kuryente. Maliwanag. Pagpaparinig ng sisi. Pagpaparinig ng papuri maliwanag. CJ, kung may salita si Ginoong Wang, sapat na iyon. Bato, buksan ang makina. CJ.
Guro, lahat ng mga indicator ay nagpapakita ng normal. Talagang gumagalaw na. Talagang maayos na ang operasyon ng makina. Sobrang hindi ka panipaniwala. Sa ganitong maikling panahon, nagawa ng maayos ang pag-aayos. Tama nga ang sinabi ni Ginoong Wang. Talagang eksperto si Gao sa larangan niya. Alam agad kung saan ang problema sa unang sulyap. Ginoo Wang, pwede nang ilabas ang makinang ito sa produksyon. Gao, Ginoo, lubos kitang pinapasalamatan. Sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Sinalba mo ako. Sinalba mo ang lahat ng manggagawa sa pabrika. Kung bibigyan mo ako ng kaunting oras pa, ang iba pang mga makina ay maaari ring maayos. Talagang maraming salamat. Hindi ko na itatago sa iyo. Sa nakalipas na higit 1 buwan, para sa mga kagamitan na ito, sa mga eksperto mula sa bansang Bihi, mga lolo natin, masarap ang pagkain, inumin at maganda ang pagtanggap. Pero hindi nila man lang naayos ang isang kagamitan. Naayos ko na. Kung hindi dahil sa inyo ngayon, sa pabrika ko, tapos na. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ang aking muling magulang. Ako ay, Ginoong Wang. Ako ay nagbigay lamang ng kaunting tulong. Ginoong Wang, kahit kailangang yumuko, dapat din nilang payagan ang mga eksperto mula sa Japan. Ang pagyukod at humingi ng tawad ang tamang paraan. Ano? Hinahayaan ninyo kami na yumukod sa inyo, mga Daxia. Bakit mo kami pinipilit na isang dayuhang kaibigan? Na yumukod sa isang matandang delivery rider. Yumukod siya. Ay, ikaw, intern. Bakit ganyan ka kaastig? Direktor Yang, hindi mo ba narinig kanina? Nagpusta ang guro ko sa dayuhang ito. Ngayon, ang guro ko ay naayos na ang makina. Hindi ba't dapat nating tuparin ang pangako? Bakit parang lahat ay may kinalaman sa'yo? Itong matandang ito ay parang bulag na pusa na nakatagpo ng patay na daga. Tingnan mo, kapag marunong sa makina, nagiging sunog at sira. Akala mo ba ang teknolohiya ko ay kasing pangit ng sa iyo? Wala kang alam at walang natutunan. Mahilig sa banyagang bagay, mga bagay na nagmamalaki sa iba. Kung masira, ayos lang sa akin. Anong kinalaman mo dito? Kung maglakas loob kang hindi igalang si Ginoong Gao, huwag kang magalit kung hindi ako magiging magalang. Bago ka magsalita, Yang Wuxin, mag-isip ka muna. Kahit na may opinion ka sa akin, matanda na. Hindi mo dapat isumpa ang makina ni Ginoong Wang. Alam ko na kung anong antas ka. Kaya nagkaroon ka ng swerte. Tuloy-tuloy ang yabang mo. Kung may lakas ka, subukan mong ayusin ang isa pang makina. Subukan mong gawin, kaya mo ba? Ngayon din, umalis ka sa pabrika ko. Kung hindi, pinapapalis ko ang seguridad sa iyo. Uy, Ginoong Wang, huwag kang magalit sa mga taong walang kaalaman na ito. Dahil hindi sila naniniwala, magdadala ako ng isa pang makina para ipakita sa kanila. Ganoon, makakabalik tayo sa produksyon ng mas mabilis. Maraming salamat sa iyo, Ginoo Master. Ako si Yang, huli na kitang paalala. Kung magpatuloy kang hindi magalang kay Ginoo Master, tingnan natin kung paano kita paparusahan. Bato, aayos ang isa pang makina. CJ, Ginoo Master. Ginoong Hekuchuan Yichang. Huwag ka nang tumingin. Itong matandang ito, sinasabi lang niya ang mga walang kabuluhan. Ay, bilisan mo nang bumalik sa amin. Kasi sa aming pabrika 734. Marami pang kagamitan na naghihintay sa iyo at sa iyong mga eksperto. Tumulong ka sana. Hinding-hindi pwede. Ang grupo namin, ang Matsushima, bilang isang pandaigdigang kumpanya na may mahigit 100 taon, na pinapahiya ng ganitong tao. Talagang hindi pwede. Kailangan kong makita ngayon kung ano talaga ang kanyang layunin. Paano mo masusubukan ng maayos ang mga kagamitan na ito? Ginoo Kurokawa Itcher. Bakit ka ba napaka-stubborn naman? Matagal na akong kasama nitong matandang ito ng mahigit 10 taon. Wala siyang alam sa kahit ano. Isa lang siyang matandang lalaki. Ay, Ginoo Kurokawa, bakit hindi ka naniniwala? Ang matandang ito, wala siyang halaga. Bakit ka pa nandito? Na nag-aaksaya ng oras sa kanya. Sa 734 na pabrika namin. Marami pang kagamitan na naghihintay sa iyo para iligtas. Magsimula ka nang bumalik sa amin. Tumahimik ka. Kung muling makikialam ka sa akin, ang Songdao Group
ay aalisin ang lahat ng kagamitan ng pabrika 734 at tuluyan kayong mawawalan ng kakayahan. Hindi po. Tingnan mo. Ginoong Wang. May magandang balita ako sa'yo. Kakatune up lang ng mga smart na kagamitan. Ngayon, maayos na itong magagamit sa produksyon. Paano nangyari to? Ginoong Gao, sobrang galing mo talaga. Sabihin mo sa mga kapatid, palakasin ang produksyon. Dapat itong masusing suriin. Paano ito posible? Walang sinuman sa buong mundo ang makakapag-ayos ng kagamitan ng ganito kabilis. Talagang hindi ka panipaniwala. Paano ito hindi posible? Si Ginoong Gao ay talagang isang lider sa industriya. Nasa mundo ay talagang natatangi. Sa halip kayo mga Hapon, ang tunay na palakas sa ilalim ng balon. Buksan. Diyos ko, mas mabilis ito kaysa sa huli. 7 minuto lang ang ginugol para maayos ito. Ginoong Wang, 2 makina na ito. Tapos na ang pag-aayos. Guru Gao, ang galing mo talaga. Guru Gao, paano mo nagawang aayos agad ang mga kagamitan? Ano ba talaga ang ginawa mo sa makina? Maaari mo bang sabihin sa akin? Ano talaga ang ginawa mo sa makina? Maaari mo bang sabihin sa akin? Tama bang hindi ko ito ginawa sa harap mo kanina? Na-etune ang makina. Bakit? Hindi mo ba nakita ng malinaw? O hindi mo ba ito naiintindihan? Kailan ka matutong magdebug ng mga kagamitan mula sa ibang bansa? Hindi ka pa nga marunong mag-foreign language. Paano mo nalalaman na hindi ako marunong mag-foreign language? Ano? Marunong ka mag-foreign language? Paano ko hindi alam? Nagbago na ang panahon ni Yang Wu. Lumalakas na rin ang Daxia. Kasama ang ibang mga bansa sa mundo. Nakikipagtulungan. Nakikipagkompetensya. Parehong ginagawa. Ang matandang ito ay nag-aaral ng wika. Nang walang tigil upang hindi mahuli. Mga makabagong kagamitan sa pananaliksik sa mundo. Kaya't masasabi kong ang mga kagamitan natin sa Daxia at sa Hapon ay hindi magkatugma. Talagang habang buhay tayong natututo. Ginoong Gao, ang inyong diwa, ay dapat tularan ng buong pabrika. Anong kalokohan itong diwa na ito? Sa tingin ko, ikaw ay may sira sa ulo. Ano nang silbi ng mag-ayos ng kagamitan? Kung hindi ka pa rin isang sira-sirang mekaniko. Lolo, saan ka nakatira? Bilang punong manggagawa sa fabrika 734. Hindi mo binibigyang galang ang teknolohiya. Walang respeto sa guro. Sa pagpapasa ng espiritu ng paggalang. Ang ganitong benepisyo ay sayang na sayang sa pabrika ninyo. Talagang nasasayang lang. Ginoong Gao, kung hindi ka magagalit. Ako, si Wang Haisheng, ay handang magbigay ng malaking halaga. Para kunin ka bilang senior consultant ng aming pabrika. Oy, Gao Bingshi. Naging consultant ka na rin. May oras ba silang tanungin ka? Pero tuturin. Sa loob ng 1 buwan, ilang libong piso. Talagang mas mabuti kaysa mag-deliver. Mahirap na ang sitwasyon, pababa ng pababa. Walang respeto sa talento. Anong kinabukasan ang mayroon dito? Abangan na lang. May Master Gao dito. Sa grupo namin, Snow Tree, hindi magkakaroon ng pagtigil ng trabaho o produksyon. Dahil sa problema sa kagamitan. Hoy! Deputy Factory Manager Sang. Yang Wuxin. Pinatawag ko ang eksperto mula sa Japan na inutusan ko sa'yo. Saan ka nagpunta? Ay, nasa proseso na ako. Darating na siya. Kailangan pa ng kaunting oras. Anong ginagawa mo? Binigyan kita ng 1 oras. Hindi mo pa dinala ang eksperto mula sa Japan. Bawiin mo ako. Sige, umalis ka na. Ginoo, pangalawang direktor Sang. Agad kong gagawin. Paalisin ko na ang eksperto mula sa Japan. Ginoo Kurokawa Ichiro. Pakiusap, sumama ka na sa akin agad. Nakipag-usap na ang mga lider sa aming pabrika. Sa inyong mga leader. Ngayon, sa pabrika. Nagulo na ang lahat. Hindi pwede. Kailangan kong makipag. Laban sa matandang Ginoo na ito. Kami, ang bansa ng Hapon, ay hindi kailanman natalo sa inyo ang dakilang siya. Lalo na sa isang ganitong may kapansanan na matanda. Ginoong Kurokawa Ichiro. Ano ang maihahambing mo sa matandang ito? Wala tayong dapat ikumpara sa kanya.
Ngayon sa ating pabrika. Naghihintay silang lahat na iligtas mo sila. Kung hindi ka pa darating, maubusan na ng pasensya ang aming manager. Umalis ka na. Ginoong Gao, ginamit mo ang sarili mong paraan para ayusin ang makina. Walang masyadong problema dito. Alam ko, kayo, mga Daxia, kahit na maganda pa ang gamit ninyo, hindi pa rin kayo makakagawa ng dekalidad na produkto. Sino ang nagsabing, hindi kayo makagawa ng dekalidad na produkto? Kayo, mga Hapones. Huwag ninyong tingnan ang tao sa luma ninyong pananaw. Ang ating malaking Daxia ay umuunlad at nagbabago hanggang ngayon. Ang kalidad ng mga produktong ating ginagawa, matagal nang nasa unahan na sa buong mundo. Ginoo Wang, hindi maganda ito. Ang ating sistema ng otomatikong pag-impact. Huminto ito sa pagtatrabaho. Ang ating mga produkto, lahat ay nagka-traffic sa pintuan. Ano? Bilisan mo, itigil na ang produksyon. Matanda. Hindi ka ba kanina ay masaya? Ngayon, hindi na ba? Basta-basta mong ginagamit ang kagamitan. Nagkaroon ng aksidente sa produksyon. Nagdulot ito ng pinsala sa ari-arian. Tingnan ko kung ano ang maibabayad mo. Ipinuhunan mo na ang pondo mo para sa kabaong. Hindi mo kayang magbayad. Mukhang sawa ka na sa buhay. Mabilis kang bumalik sa pabrika 734. Anong nangyari? Ginagawa mo ba sa makina na to? Ang anumang kalokohan. Dito. Ginoong Gao. Kakatapos lang niyang aayos ang kagamitan sa produksyon. Doon. Ang otomatikong sistema ng pamamahala ay huminto na sa operasyon. Sino ka pa rin ba ang nagtatanong sa akin ng peke? Anong problema? Ang mga tao sa aming bansa, China. Paano kami magiging katulad ng mga taga-Daxia? Laging may mga lihim na maliit na hakbang. Ito ay dahil sa kakulangan ninyo sa kasanayan. Alam lang ninyo ang una. Hindi ninyo alam ang pangalawa. Kahit na marunong kang mag-ayos ng kagamitan sa produksyon. Ang makabagong sistema ng otomatikong paghihiwalay at pag-impact ay ang pinakabagong teknolohiya namin. Mas mabuting magpasakop ka na lang. Makipagtulungan sa amin. Habang masaya kami, saka namin kayo tuturuan kung paano kontrolin. Ginoong Ichiro Kurokawa. Baka mas mabuti kung isasama mo ang eksperto. Para tulungan kami. Haha, kami sa pabrika 734. Pero para sa inyong bansa, ang teknikal na koponan ay parang mga Diyos. Tiyak na matututo kami ng may pagpapakumbaba. Paano mo maaring ilagay ang isang banyaga? Parang Diyos pa nga, ang mukha ng building natin. Nawala na ang dignidad ng 734 factory dahil sa iyo. Kayo pa ang nakakahiya. Mas mababa pa kayo sa kanila. Hindi pa marunong magpakumbaba at mag-aral. Sa halip, nagiging kampante na lang. Ikaw at ang master mong ito. Isang buhay ay magiging mabaho at mekaniko. Kung wala kami mga mekaniko, paano mag-operate ang pabrika? Hindi mo pinapahalagahan ang teknolohiya. Hindi mo pinapahalagahan ang guro at ang pamana. Pabrika 734. Balang araw, sa iyong pamumuno, mawawasak ito. Bato, nakatanggap ka ng tawad. Tapos ka na. Bato, huwag makipag-ugnayan sa ganito. Parang walang tapang. Ang pinakamahalaga ngayon ay, matapos si Ginoong Wang, sistema ng pagsasala at pag-impact. Problema sa pagtigil ng operasyon. Ayusin ito. Ginoong Gao. Aaminin ko na magaling ka sa pag-aayos ng kagamitan. May kakayahan ka talaga. Ngunit sa bagong matalinong kagamitan na ito, wala ka nang magagawa, di ba? Talaga ba? Ikaw ang sinasabi ng mga tao sa Daxia na nasa gitna ng lahat, walang laman ang utak. Hekawa lang. Kayo na mga pirata. Sino ang bobo? Ngayon, makikipag-usap ako sa inyo. Buwagin ang kontrata. Agad kang umalis sa pabrika. Ano ba? Muli na namang tinamaan ang iyong kahinaan. Tanggapin mo na lang na hindi ka sapat. Napakahirap ba? Huwag magpaloko si Ginoong Wang sa kanilang mga pang-udyo. Kung magalit tayo, saktan sila ng husto. Para magmukha tayong mga tao ng Daxia. Na walang kakayahan. Walang galing. Kung gusto nating patunayan ang ating lakas, kailangan nating ipakita sa kanila na nalulutas natin ang lahat ng problema. Sinasabi mo lang ang malalaking salita. Nang iinggit, ito ang aming eksperto na nag-develop ng core technology na tumagal ng 3 taon. Na teknolohiya. Ikaw, isang lola na nakalibing sa lupa.
Paano ka pa kaya makakaayos? Master Gao, talaga bang kaya mong ayusin? Ito ay isang sistemang may katalinuhan. Alam mo rin ang mga advanced na teknolohiya. Ginoong Wang. Sila, mga tao mula sa Japan. Palaging tinitingnan ang iba sa lumang pananaw. Nalulugmok sa kanilang mga lumang ideya. Ayaw nilang umalis dito. Tingnan mo ang bagong mundo ngayon. Matagal nang nagbago ang panahon. Dahil, gusto niyang gamitin ang tinatawag na katalinuhan. Para takutin ang iba. Ngayon, ipapakita ko sa kanila. Kung paano ako, isang matandang manggagawa, ay naglutas ng problemang ito sa otomasyon. Ang galing mo, Guru Gao. Dahil sobrang mahilig kang magmalaki. Subukan mong i-restart ang makinang ito. Ipakita mo sa akin. Susuportahan kita. Tama ka, matanda. Kanina, ang dami mong sinabing makabayan. Ngayon, ipakita mo naman ang galing mo. Hindi ko na kailangan ang guro ko. Kaya ko nang ayusin ito. Nakita mo na ba ang mga banyagang kagamitan? Ilang taon ka palang nagtatrabaho. At naglakas loob kang makipagsabayan sa mga eksperto mula sa Japan. Para kang aso na nakadapo sa buwan, na hindi alam ang taas ng langit at lalim ng lupa. Matagal na akong kasama ang guro ko. Matagal ko nang na-master ang teknolohiya. Sa mekanikal na operasyon, maliban sa aking master, walang gaanong makakatapat sa akin. Ako ang magpapagana muli sa smart na operasyon. Nang muling pag-activate. Ay, sige. Tingnan ko nga, kung paano ka makipagtulungan sa iyong master. Ano ang matutunan natin? Sandali, anong nangyari? Hindi naman ganun. Bago mo ayusin ito, kailangan nating bigyan ka ng takdang panahon. CJ, ilang oras ang kailangan mo? Napakabigat ng pagkasira na ito. Kahit na ang aming koponan ay sumusunod sa manual, mga kalahating araw ang kailangan. Gaano katagal ang kailangan mo? Kayo ay gumagamit ng kalahating araw. Ako ay makakasolusyon sa loob ng kalahating oras. Ay naku, bato. Hindi ko mapigilang tumawa. Ikaw at ang iyong master. Hindi masyadong natutunan ang teknolohiya. Pero ang kakayahan sa pagmamayabang, sobra pa sa lahat. Ay naku, sobra akong natawa. Ginoo Gao. Tama si Kurokawa Ichiro. Yung mga ganitong makabagong kagamitan, sobrang eksakto. Talagang mahirap ayusin kapag may sira. Kailangan pa ng kalahating araw para sa pagsusuri at paghahanap ng dahilan. Kailangan ng kalahating araw. Kalahating oras. Talaga bang kayang gawin ng disipulo mo ito? Ginoong Wang. Si Shito ay ako mismo ang nagturo. May tapang siya, maingat at matalino. May sira ang kagamitan. Sa isang tingin niya lang, malalaman na niya ang 8 bahagi sa siyam. At saka nandito pa ako. Ginoong Gao. Dahil sa sinabi ninyo, kampante na ako. Tingnan mo kung ano ang sinabi ko. Isang matanda at isang bata, isang pares ng mga nagyayabang. Batang, kung hindi mo maayos sa loob ng kalahating oras, anong gagawin mo? Kung hindi mo may ayos, at ako pa, huwag kang mang-uyam. Kung hindi niyo maayos ang debugging, dadaan kayo sa ilalim ng balakang ko. Kung maayos na ako, kailangan mo ring dumaan sa ilalim ko. Bato, manatiling kalmado. Sundin ang template at mantra na ibinigay ni Master. Maingat na obserbahan bawat bahagi ng trabaho. Kailangan mong maging kalmado, magagawa mo yan. Hindi naman ito parang nagbabasa ng mantras. Anong silbi ng pagiging kalmado? Ayusin lang ang mga walang kwentang bagay, walang silbi. At magdagdag pa ng ritual. Ayusin na natin agad. May oras pa kaming kailangang habulin kasama ang eksperto mula sa Japan. Bato, magtiis ka lang. Huwag mong hayaang maapektuhan ang iyong kalagayan. Nagkaaberya ang mga smart device. Walang kinakailangang kagamitan para maghanap ng linya. Walang kinakailangang computer para calibrate ang sistema. Ngunit narito tayo upang mag-enjoy. Sa mga bahagi ng terminal na nagtatrabaho. Kayo mga taga-Daxia, talagang maraming mga hangal dito. Lumipas na ang 0 minuto. Ay naku, 15 minuto na. Nangangamoy na basura. Talaga bang hindi ito magagawa? Nasa kalagitnaan na tayo ng oras. Wala pang resulta. Yang, isara mo ang bibig mo. Kung hindi ka titigil, itatapon kita palabas. Kumusta ang bato? Maestro, medyo may problema dito. Pero hindi ako sigurado. Baka pwedeng kayo na lang ang pumunta tingnan. 20 minuto na lang.
Maestro Gao, baka kayo na lang ang personal na pumunta. Hindi pa rin tumitigil ang produksyon ko. Hindi na mahalaga yun. Ito ay tungkol sa dangal ng Daxia. Lumipas na ang 20 minuto at 30 segundo. Alaynan, anong ginagawang gulo? Tingnan mo ang hitsura mong parang asong traitor. Alam mo na ang tungkol sa Daxia. Bakit napakalayo ng inyong kalagayan sa mundo? Dahil sa pagmamataas ninyo. Wala kayong kakayahang makipagkumpara sa amin. Tingnan mo ang itsura niya. Anong karapatan niyang makipagsabayan sa amin? Mga eksperto ng bansang Hapon. Narinig mo ba? Sabi ng batang ito, hindi ka kaya. Hindi ka talaga makakagawa. Pareho ka lang ng guro mo, walang silbi. Sinasabi mong kaya ko. Pero hindi mo pwedeng sabihin guro ko. Mukhang masyadong magaan ang sampal kanina. Ay, hindi ka ba masyadong madaldal? Kapag ang aso ay nagalit, tumatalon sa pader. Eto, Yang Wuxin, ikaw ba ay isang tao ng Daxia? Naiinsulto tayo ng mga banyaga. Ikaw ay masaya pa rin. Si Shito, bata pa siya ngayon. Masyado pang maaga para sa kanya. Ngunit kaya niyang ayusin ang ganitong makina. Ang kanyang hinaharap ay walang hanggan. Hindi mo marunong igalang ang talento. Hindi mo marunong igalang ang teknolohiya. Fabrika 734. Sa ilalim ng iyong pamumuno, sa huli magkakaroon ng malaking problema. Kung hindi maayos ng lumaang sira, hindi talaga maayos. Sa anumang industriya, anumang larangan. Ang kakulangan ay kasalanan na. Kung mababansot ka, tiyak na mapapahiya ka. Karapat-dapat ka sa ganyan. Ang buhay mo ay parang amoy ng mekaniko. Kung hindi kayang ayusin ng aking disipulo, ako na ang gagawa. Ang mga tao sa Daxia ay talagang mabagal. Nais ko lang kayong bigyan ng paalala. Habang nagbubulungan kayo ngayon, muling 1 minuto ang lumipas. Stone, tingnan mo nga, parang may sira ang bahagi na ito. Sa totoo lang, epekto ito ng bahaging ito. Ito ay isang lihim na problema. Kung hindi mo mapapansin ng maingat, mahihirapan kang makagawa ng tamang paghusga. Talagang magaling magpanggap. Nasa bingit na tayo ng panganib. Nagtuturo ka pa sa mga estudyante dito. Kayo mga tao ng Daxia, hindi na kayo makatiis. Kahit anong gawin, hindi maitatago ang kahihiyan ng pagkatalo. Kailangan ko kayong paalalahanan. Nasa ilalim na lang ng 6 na minuto. Talagang kalmado si Ginoong Gao. May pagkakaroon ng isang mahusay na leader. Kapag nagkamali sa pag-install mamaya, ay magiging amoy na lang ng masangsang na toyo. Haha, alam mo ba kung bakit? Hindi ko pinapalayas ang tao. Hindi kaya. Si Ginoong ba ay may pagdududa kay Lolo Gao? Para may maiwasan siyang masangkot, mas marami kang iniisip. Gusto ko lang malaman. Paano ka nakalampas mula sa pagitan ng pantalo ng bato? Paano ka nakalusot? Ginoo eksperto mula sa Japan. Nagmamadali akong lumabas. Nakalimutan kong dalhin ang kagamitan sa pagsusuri. Maaari bang makahiram sa inyo? Kagamitan sa pagsusuri at computer. Marunong ka namang gumamit nito. Ikaw na ang bahala sa pagkaantala. Sapat ang oras. Naayos na ang kagamitan na ito. Gusto ko lang sanang suriin. Kumpirmahin ito. Sama-sama na kami ng matandang ito ng maraming taon. Hindi ko pa siya nakitang gumamit ng ganitong matalinong aparato. Gusto lang niyang sadyang pahabain ang oras at ipasa ang sisi sa iyo. Sinasabi ko na ito ng maaga. Maari kitang utangan ng kagamitan. Pero hindi ako bahala. Turuan ka kung paano gamitin. Nagmamalaki kang parang dog na nakatingin sa tao. Naisip mo lang sobra. Mas maganda kung tinuruan ka ng master ko kung paano gamitin. Master Gao, yung mga gamit nila ay napaka-precise. Sa edad mo, tiyak na wala kang problema sa karanasan. Ngunit tungkol sa mga makabagong teknolohiya, kaya mo rin itong gamitin. Walang bago dito. Mga makabagong teknolohiya at iba pa. Puro panakot lang yan. Tingnan mo, 2 minuto na lang natitira. Nagsisinungaling ka pa rin dyan. Ayos na, walang problema sa linya. Napakabuti, tamang-tama ang oras. 28 minuto. May sobra pang 2 minuto. Ano bang ibig sabihin nito? Sabi mo na ayos na, ayos na. Hindi ito maituturing na tumatakbo ang makina. Kailangan ay makapagtrabaho ng maayos. Siyempre, bumukas ang bato. Ang galing.
Master Gao, napakahusay mo talaga. Paano ito posible? Itong matandang ito, paano niya maunawaan ang mga ito? Guro Gao, paano mo talaga ito nagawa? Paano ko ito nagawa? Hindi ba't nakita niyo kanina? Ngayon, handa na kayong tumanggap ng pagkatalo, di ba? Guro Gao, maaari ba akong matuto sa iyo? Paano magiging sapat ang teknolohiyang atrasado ng Daxia? Paano ito makakapagbigay sa inyo? Mataas na pagmamataas ng mga Hapon. Pumunta upang matuto. Wala akong ginawa kundi magpraktis ng magpraktis. Makinig ka. Ito ang espiritu ng mga manggagawa ng aming dakilang bansa. Kayo, mga pirata ng Hapon. Kahit isang buhay, hindi nyo ito matutunan. Ngayon, hindi mo kailangan na ayusin ang kagamitan. Dalhin nyo siya palabas sa akin. O hindi. Ginoong Wang, taos puso akong humihingi ng paumanhin sa iyo. Pero marami pa akong tanong na kailangang itanong kay Master Gao. Humingi ka na nga ng tawad. Yung kalokohan mong kasama sa tabi mo, hindi ka pa humingi ng tawad. Bakit pa ako humihingi ng tawad? Ginoong Kurokawa Ichiro. Kung hindi ka nila tinatanggap, kung ganon, manatili tayo dito. Walang silbi rin naman. Ang aming pabrika 734. Lahat kami ay nakataas ang ulo sa iyo. Guro, Master. May dalang kang business card, pwede bang makahingi? Gusto kong matuto mula sa iyo. Hindi pwedeng ibigay ni Guro ang card niya. Kakalain lang nila, sobra na. Kung matutunan nila, baka balikan tayo. At tayo pa ang mahirapan. Kurokawa Ichiro. Yung mga karanasan ko ay ganap na napundar sa paglipas ng panahon. May isang kasabihan na sinasabi, ako rin ay walang ibang, kundi ang pagiging sanay. Matanda na. Anong pakitang tao dyan? Yung sirang teknolohiya mo lang. Kahit sino sa aming pabrika ay marunong. Mas advanced pa kaysa sa kanila. Ginoo Kurokawa Ichiro. Sasamahan mo ba ako? Talaga? Totoo talaga? Sandali lang. Lesiu. Guro Master. Ako si Wang Haisheng. Taos puso kong hinihiling sa inyo at sa inyong apprentice. Na manatili kayo sa aming Snow Tree Group. Talagang kailangan namin kayo. Ito ang inihanda namin para sa inyo. 2 panghabang buhay na kontrata. At isang bank card. Narito ang 1 milyong. Napakamahiyain inyo. Nais naming manatili sa Snow Tree Group. Matanda na ako. Mayroon pa akong mayaambag. Sobrang swerte ko rin. Ibinigay ninyo. Talagang sobra-sobra na. Hindi naman ito masyado. Tinulungan ninyo kaming ayusin ang kagamitan. At tinulungan ninyo kaming ibalik ang produksyon. Kunin ninyo na ito. CJ, walang anuman, Ginoong Wang. Shitu, pumirma tayo ng kontrata. Mabuting guro, susundan kita palagi. Bakit hindi pa dumarating si Yang Wuxin? Nakapagpabagal ka sa produksyon. Paano ko ito ipapaliwanag sa chairman? Kung maayos lang ito agad, makakapag-overtime pa tayo. Kung hindi maayos, tapos na tayo. Pangulo ng pabrika, dumating na ang mga eksperto mula sa Hapon. Ay, sa wakas nandito na kayo. Tingnan niyo ng mabuti. Ang mga makinang binili namin sa inyo. Bakit hindi ito magamit? Pangulo ng pabrika, huwag kang mag-alala, nandito sila. Mabilis na makakabalik sa produksyon. Nagagalit na ang chairman. Dapat ay mag-umpisa na tayo ngayon. Pabilisin niyo na ang pag-aayos. Ginoong Hekawa, pasensya na. Salamat sa pagod niyo ngayong araw. Tulungan niyo kaming ayusin ang makina. Naghihintay kami na makapagsimula ng produksyon. Impossible. Kahit pinakamabilis, aabutin pa ng kalahating buwan. Anong kalahating buwan? Yang Wuxin, anong nangyari sa iyo? Nakatigil ng ganitong katagal. Tiyak na nahaharap ang pabrika natin sa pagsasara. Pagdating ng panahon, ipaliwanag mo na lang sa chairman. Pakiusap, mag-overtime tayo. Talagang nagmamadali kami. Baka bayaran namin kayo ng doble sa overtime. Hindi pwedeng. Kahit magbayad kayo ng 10 beses na overtime pay, hindi rin pwedeng mag-overtime. Ano ang gagawin ng manager? Ikaw na lang ang mag-isip ng solusyon. Na-delay ang produksyon. Hindi makakapag-deliver. Kailangan mong ipaliwanag kay manager.
Naayos na ang makina. Walang problema dapat. Subukan ninyo. Salamat sa iyong pagsisikap, Ginoong Hekuchuan. Ngunit ang bilis natin. Maari bang pabilisin pa ng kaunti? Kailangan na natin ng produksyon. Marami pang makina ang hindi naayos. Nagtatanong ka ba sa aking kakayahan? Hindi. Ginoong Hekawa Icher. Walang ganun. Talagang mabagal lang tayo. Kailangan na nating mag-produce. Kung hindi, maantala ang order. Baka magsara ang pabrika namin. Anong kinalaman nito sa atin? May sarili tayong antas ng trabaho. Naiintindihan mo na ba? Kinukumpirma ito ng buong mundo. Anong klaseng bagay to? Ang mga eksperto ay malayo sa level ni Master Gao. Kayang ayusin ni Master Gao sa loob ng 1-0 minuto. Sobrang nakakaapekto ito sa produksyon namin. Naaantala ang kita namin. Tumahimik kayo lahat. Gusto mo pa bang magpatuloy? Ikaw, walang alam sa teknolohiya. Bakit ka nakikialam sa akin? Sumisigaw ka pa sa akin. Kung hindi dahil kay Ginoong Gao na nagrekomenda sa'yo. Makakakuha ka ba ng posisyon bilang tagapangasiwa? Ngayon, tatanggalin kita. Sige, halika. Sasaktan kita. Anong pinapakita mo? Ano bang kakayahan mo? Hindi ba namin alam? Sige na, Direktor Yang. Tingnan muna natin ang makina. Mukhang nagkakaisa ang mga tao sa Daxia. On ang kuryente. Agad, patayin ang kuryente. Bakit ito nasira na naman? Hindi ba't naayos na ito? Bakit may usok pa? Nagsimula lang, nag-usok na. Noong panahon ni Ginoong Gao, hindi nangyari ang ganitong sitwasyon. Sayang ang oras. Sa tingin ko, wala pa rin ngayon. Sana magsimula na ang produksyon. Tapos na, 5:00 na. Tapos na ang trabaho natin. Ay. Ginoo Kurokawa. Hindi po kayo pwedeng umalis. Sira na ang makina sa unang pagsimula. Paano ka makakapag-uwi? Marami tayong tao dito. Naghihintay pa kaming magtrabaho. Sinabi ko na, kailangan nating mag-overtime. Kayo na lang ang magdagdag. Base Directors Hang. Tapos na kami sa trabaho. Hey. Ginoong Hekuchuan Icharu. Hindi ka pwedeng umalis. Uwi na rin kami. Yang Wuxin. Nagawa mo na ang malaking pagkakamali. Hintayin mo akong i-report ito sa chairman. Pangulo ng pabrika. Paano nagkaroon ng ganitong seryosong problema? Ang pabrika ay tumatakbo ng 40 taon. 4 na beses nang pinalitan ang makina. Hindi pa kailanman nagkaroon ng ganitong sitwasyon. Noong nandyan pa si Ginoong Gao, hindi kailanman nagkaroon ng problema. Kamakailan lang, nagretiro si Ginoong Gao kaya. Si Ginoong Gao. Sino siya? Ang taong ito ay isa sa mga nagtatag ng pabrika. Sobrang pinahahalagahan siya ng dating chairman. Ngayon na nagretiro si Ginoong Gao, magsasara na ba ang pabrika natin? Ang aming pabrika ay may libu-libong manggagawa na hindi na makapagpatuloy. Hindi ko alintana kung anong paraan ang gamitin mo. Mabilis na ibalik ang produksyon. Halika, Guro. Uminom ka ng tubig. Guro, narinig mo na ba? Gulo na sa pabrika 734. Ang daming makina. Ngayon, kalahati na. Nasa estado ng pagkasira. Kung magpapatuloy ito sa ganitong paraan, sa tingin ko, hindi higit sa 2 araw. Magkakaroon na ng ganap na pagtigil. Hindi ito eksperto mula sa hapon. Nadala na namin doon. Nadala na nga. Pero, sabi nila, 1 unit lang ang na-tune. At saka yung kagamitan. Pag binuksan, nasunog pa. Sa tingin ko, ang 734 na pabrika. Sa ilalim ng pamumuno ni Yang Wuxin, malapit na tayong mapahamak. 1 araw na ang lumipas. Bakit hindi pa rin ito naayos? At ang bilis ng pag-aayos ay hindi kayang makasabay sa bilis ng pagkasira. Yang Wuxin, sigurado ka bang ang mga taong ito ay mga eksperto? Sila ay nasa buong mundo.
Sila ay mga nangungunang tao sa industriya. Kung hindi maayos ang pag-aayos ng makina, ilalagay na sa produksyon, mamamatay na ako dito. Anong kalokohan ng mga eksperto? Mas mabuti pa si Ginoong Gao. Gao Bingshi. Wala siyang alam. Naiintindihan mo. Ikaw na tagapangasiwa ng workshop. Anong kakayahan mo? Hindi alam ng iba. Hindi ba't alam din namin mga manggagawa? Yung mga makina noon. Hindi ba't si Ginoong Gao ang nag-aayos at nagmaintain noon? Tumahimik ka na. Ipapakita ka talaga. Ayaw mong gawin, umalis ka na. Kung ayaw mong gawin, walang problema. Kahit walang trabaho dito. Nandito lang ako. Hindi rin ako makakatanggap ng sahod. May mga kasama akong gustong sumama sa akin, mga kapatid. Sama-sama tayong umalis. CJ, sandali lang. Sabi mo, Guru Gao. Totoo ba? Kaya mo bang ayusin ang mga makinang ito? Nga, Pangulo. Ngayon, ang mga aparatong ito ay mataas na teknolohiya. Mga produktong matalino. Kaya si Gao Bingshi. Mauunawaan ba niya ito? Nakaayos na ang isa. Subukan nating isara ito. Buksan ang switch, buksan ang switch. Bakit may usok na naman? Talaga bang kaya ninyo? Kung hindi, umalis na kayo. Maghahanap na ako ng iba. Paano naman nangyari yan? Sundin ko lang talaga ang manual. Sa paggamit ng mga parameter, na naayos ko na, at napaka-perpekto ng inisyal na pagsusuri kapag binuksan ko. Bakit pagbukas ko, nag-usok agad? Ano bang nangyayari dito? Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Ayusin mo ang mga makinang ito sa lalong madaling panahon. Mga 1 buwan ang kailangan. Magkakaroon tayo ng resulta. Ano? 1 buwan pa. Magsasara na ang pabrika ko sa susunod na linggo. Sasagutin mo ba ang penalty? Kaya niyo bang bayaran? Hindi. Hindi namin kayang bayaran ang penalty mo. Sa pinakamababa, kalahati ng bayad sa pag-aayos. Kaya't ipapadala niyo ang mas magaling na eksperto dito. Ayusin mo ang mga makinang ito para sa akin. Kung hindi, magkikita tayo sa korte. Oh, tama pala, Yang Wuxin. Hindi ba't sinabi mo na marami kayong katulad ni Gao Bingshi sa pabrika? Papasukin mo sila para makipagtulungan sa atin sa pag-aayos. Gao Bingshi. Tumawag ang matandang chairman sa iyo. Sabi hindi makakontak. Pwede mo bang sagutin? Hello, Dad. Hindi ko nakita ang cellphone ko kanina. Ano bang nangyayari sa pabrika? Tawag ng kliyente. Lahat ay dumating na sa akin. Narinig ko may problema sa makina. Nasaan si Ginoong Gao? Ang makina ay inaayos ng mga eksperto mula sa hapon. Kahit na dumating si Ginoong Gao, hindi rin ito sigurado na makakatulong. Si Ginoong Gao ay mayaman sa karanasan. Ilang beses na nag-update ng kagamitan ang pabrika namin. Lahat ay natapos ni Ginoong Gao. Kayang-kaya ni Ginoong Gao. Sige, alam ko na, Tay. Aayusin ko ito agad. Ganun na lang. Agad mong ipaalam sa kumpanya ninyo na magpadala ng mas magagaling na eksperto dito. Tungkol dyan kay Master Gao. Huwag na nating pag-isipan pa, gawin agad. Sa tingin ko pa rin na ang problemang ito kay Master Gao siguro ay kaya niyang ayusin. Pero parang ayaw nilang dumaan si Master Gao. Normal lang yun. Ang mga tao ng Daxia ay hindi pinapahalagahan ang teknolohiya. Kung si Master Gao ay makakatulong na maresolba ang mga problemang ito, then siya ay magiging bahagi ng ating grupo, ang Songdao, na nangangailangan ng tao. Kung ang mga mataas na opisyal ay bibili, ikaw at ako ang magiging may pakinabang. Guru Gao, salamat sa iyo. Tingnan mo, ang lahat ay abala. Ginoong Wang, pangunahing Ginoo. Nandito na naman ang eksperto mula sa Japan. Sabi ay hahanapin si Guru Gao. Hanapin mo ako. Bakit kayo nandito ngayon? Ginoong Wang, hindi kami nandito para makasagabal. Nandito kami para humingi ng tulong kay Guru Gao.
Paano mabilis na maayos ang kagamitan? Boss, tingnan mo. Dito, lahat ng makina ay tumatakbo ng maayos. Ay naku, Ginoong Gao. Sa loob ng 2 araw, maayos mo na ito. Na maraming kagamitan. Anong 2 araw? Hindi pa nga 2 araw. Diyos ko, Ginoong Gao. Guro Gao, pakisiguradong ipasa sa amin. Ituturo ko sa inyo. Noong una, nang nag-aayos kayo ng kagamitan, tinanggal nyo ang mga manggagawa. Natatakot kayong matutunan nila ang inyong teknolohiya. Bakit ngayon ay may mukha pa kayong lumapit at magtanong, hindi ba't ang teknolohiya natin sa Daxia? Hindi ba ito walang halaga? May isang sinaunang kasabihan sa Daxia na nagsasabing hindi nakakahiya ang magtanong. At ang aming mga senior engineer ay nasa daan papuntang Daxia. Handa kaming mag-alok ng mataas na presyo para bilhin ang teknolohiya ni Ginoong Gao. Pangulo, Ginoong Wang, maaari pang kumita ang teknolohiya ko. Ginoong Gao, huwag kang mag-alala, tatanungin ko ng mabuti. Hikawa, magkano ang mayaalok mo? Ito, kailangan nating hintayin ang ating punong inhinyero para magpasya. Naniniwala sa punong inhinyero. Matapos makita ang teknolohiya ni Ginoong Gao, tiyak na magbibigay siya ng makatarungang presyo. Tingin mo, maraming makina ang nasira sa pabrika 734 kamakailan. At hindi ito naayos matapos ang pag-aayos. Nagsagawa kami ng pagsusuri, mga naunang tala ng pagkukumpuni. Nalaman na naayos ang mga problemang ito. Noong naroon si Ginoong Gao, gusto naming beripikahin. Si Ginoong Gao, kung talagang may kakayahan siya, dahil hindi mo ito sinunod. Ayon sa kapasidad ng ating Daxia, pumunta para sa pagsusuri. Kaya't pakiusap, Ginoong Gao. Pumunta sa pabrika 734 at ipakita ito sa amin ng personal. Handa kaming gumastos para matuto. Ginoong Gao, ang inyong kasanayan ay nangunguna sa bansa at maging sa buong mundo. Sinasabi mo na ang mga taong ito mula sa Japan ay mga tagagawa ng sales machine sa bansa natin. At interesado rin sila. Pero sa tingin ko, mas mainam na iwan ninyo ang teknolohiya sa atin sa Daxia. Kung may iwan ang teknolohiya dito sa bansa, ay para na rin sa ikabubuti ng bansa natin. Okay lang kung marami o kaunti ang pera. Ang laki ng pananaw mo. Talagang mataas. Pero sa tingin ko, kung ang iyong teknolohiya ay mapanatili sa bansa, siguradong mapapaganda natin ang ating kagamitan. At mapapabilang tayo sa nangunguna sa buong mundo. Pero kailangan pa rin nating makipagkumpetensya. Kung ang mga kumpanya sa bansa ay naglalabas ng sobrang mababang presyo, ipinapakita nito na masyado silang makitid ang pananaw. Kaya't pumunta ka sa pabrika 734. Ipakita mo sa kanila. Ako naman, sa bahay. At makikita kita. Ginoong Takemoto. Sa wakas, nandito ka na. Tingnan mo ang mga makinang ito. Sandali lang. Naghihintay tayo ng tao. Sino ang hinihintay? Ginoong Takemoto. Guro Gao. Ikaw, matandang tao. Bumalik ka dito para saan? Nagdudulot ka lang ng gulo. Umuwi ka na agad. Siya ang Guro Gao. Bakit mo siya pinatawag? Siya ay isang retiradong manggagawa ng pabrika namin. Bakit mo siya pinaakyat dito, hindi ba nakakabagal? Anong mukha mo dyan? Nasabi ko bang mali? Naintindihan mo ba yung mga high-tech na kagamitan na ito? Anak, kumusta na kaya ang matandang chairman? Sabi nila na ospital siya kamakailan lang. Anong pakialam ng tatay ko sa sakit niya? Huwag masyadong makipag-ugnayan sa akin. Tao, bilisan nyo at alisin siya sa akin. Hindi pwede. Si Ginoong Gao ay isang eksperto sa industriya. Nakita ko mismo ang bilis niya sa pag-aayos ng makina. Saksi ako dito. Siyang Wuxin ay maaari ring makapagpatotoo. Hindi. Swerte lang siya. Nakatagpo lang siya sa pagkakataon. At saka, ang kagamitan ng grupo natin ay hindi katulad ng kagamitan ng Snow Tree Group. Kaya't iba iyon. Ginoong Hikawa Icher. Huwag na tayong mag-alala tungkol sa matandang ito. Sayang ang oras. Ayusin na natin ang makina. Ginoong Kurokawa Icher. Magpapakita pa ba tayo? Kung hindi na tayo magpapakita. Umalis na ako ngayon.
Huwag kang umalis. Dito ka muna, pakiusap. Ikaw, matanda. Talaga bang may lakas ka ng loob na ayusin yan? Sinasabi ko sa'yo, kapag nasira yan, ikaw ang mananagot. Kung ganon, hindi na ako aayos. Kayo na lang ang mag-usap. Hindi pwede. Si Ginoong Gao ang inanyayahan namin. Kung hindi nyo papayagang ayusin ni Ginoong Gao, edi wala na kaming pakialam. Kayo na lang ang maghanap ng solusyon. Ano? Anong ibig mong sabihin? Nagbayad na ako. Akala mo ba wala akong pera? Hayaan mo bang kumilos si Guru Gao? Kayo na ang bahala sa desisyon. Hindi pwedeng ayusin ng direktor. Paano kung masira? Ano ang gagawin? Sinasabi ko na ito ng maaga. Paano kung masira? Sisingilin natin ito. Okay na ba? Ikaw, matanda ka na. Akala mo ba itong mga hapon ay makakatulong sa'yo na magbayad? Sige, mag-ayos ka na. Walang kailangan na alalahanin mo. Kami na ang bahala sa mga bato. Buksan na. Matanda na't patay na. Bakit ka basta-basta nagbukas ng makina? Maaaring sumabog ang makina niyan. Hindi mo na kailangang mag-alala dyan. Bumukas ang kuryente sa bato. Tama na, pwede na itong gawing produkto. Di pa umabot ng 3 minuto, natapos mo na agad. Maliit na bagay. Shito, umalis na tayo. Gao Bingshi, hindi ka pwedeng umalis. Yang Wuxin, anong balak mo? Direktor, hindi siya pwedeng umalis. Kung umalis siya, magkakaroon ng problema sa kagamitan. Sino ang hahanapin natin noon? Tama ang sinabi ni Direktor Yang. Ngayon, mukhang tumatakbo ang makina. Pero hindi pa ito nagagamit sa produksyon. Paano kung may mangyaring problema? Sinabi ni Ginoong Takemoto, lahat ng problema, sila ang sasagot. Kung maghihintay tayo na umalis ang mga eksperto mula sa Japan, may problema ang kagamitan na ito. Kausapin mo sila sa tamang oras. Sasang-ayon ba sila? Ginoong Takemoto, maaari na ba tayong umalis? Hindi pwede. Ginoong Gao, nais naming manatili ka. Tulungan ninyo kaming ayusin ang mga makinang ito. Huwag kayong aalis. Gao Bingshi, kailangan mong ayusin ang mga makinang ito. Isang tao, pigilan siya. Tumigil ka. Sino man sa inyo ang mga has na gumalaw kay Master Gao? Directly. Medyo may pananaw ka rin naman. Kung malaman ng tatay mo, na ganito mo tratuhin ang mga matagal ng kawani, mapapamura siya sa inyo hanggang mamatay. Anong pakialam mo dyan? Siyempre, may pakialam ako. Ngayon si Master Gao ay empleyado na namin dito sa pabrika. Umalis siguro Gao. Mabilis, lumuhod ka at pakiusapan ang guro mo. Kung hindi mo maayos, ikaw ang magbabayad. Huwag kang umalis, tulungan mo ang estudyante mo. Napakaraming pera. Talagang wala akong maibigay, guro. Ay, hindi niyo na kailangang magpanggap na nagdurusa. Ginoong Lee, hindi ko pakikialaman ang inyong kagamitan. Maghanap na lang kayo ng mga eksperto mula sa hapon. Shito, umalis na tayo. Ginoong Gao, pakiusap. Dahil sa aking ama, tulungan niyo kami, please. Ang pabrika na ito ay buong puso ni Papa. Hindi pwedeng mawala sa akin. Itong mga ito, sabihin mo na lang sa tatay mo. Tapos na. Ginoong Wang, naghahanap ka sa akin. May sasabihin si Master Gao sa'yo. Nagsara na ang pabrika 734. Ginoong Lee, dahil hindi makabayad ng penalty, tumakas siya sa ibang bansa. Ano? Sayang naman. Pabrika 734. Ito ay ang buong buhay ng dating chairman, na kanyang pinuhunan. Pero binili ko ito. Gusto kong ibigay sa'yo ang 5% ng kita. At a-appoint ka bilang pangkalahatang manager ng 734 factory. Gusto mo ba? Ay, Ginoong Wang, sobrang bait mo sa akin. Wala na akong maibabalik sa kabutihan mo. Walang anuman. Yung siyang Wuxin, dahil sa isyu ng katiwalian ay nakulong na rin. Tinatayang sa natitirang bahagi ng kanyang buhay.
ay kailangan na niyang magdusa sa loob ng kulungan. Ito ang daan na pinili niya. Hindi niya maaring sisihin ang iba. Maligayang pagbalik, Ginoong Gao. Buwisit na bata. Tawagin mo na lang akong guro. Sige, bumaba na tayo sa workshop. Tara.